Maingat kong inayos ang mga bulaklak ng orchid sa gitna ng hapagkainan, pinupunasan ang bawat patak ng tubig sa kristal na florera para sa pagdiriwang ng promosyon ng aking asawa bilang bagong Chief Executive Officer. Isang hakbang lang ang layo ko mula sa siwang ng pinto ng kanyang opisina nang marinig ko ang halahak na pumunit sa katahimikan ng aming tahanan. "She is nothing but a bank account with a face, Chloe." Narinig ko ang boses ni Marco. Buo at walang bahid ng pag-aalinlangan habang kausap ang kanyang batang assistant. "The moment she signs the merger documents tonight, we strip her of her shares and throw her out of the board. And out of this house." Ang malambing na sagot ng babae ay sumunod, nagdadala ng kilabot na mas malamig pa sa hangin ng gabi. Narinig ko ang paglalambing ni Chloe. Nagsasabing na aawa raw siya sa akin dahil matanda na ako at napag-iwanan na ng panahon. Ngunit kailangan daw nilang gawin ito para sa kanilang future. Bumukas ang pinto bago ako makalayo, at iniluwal nito si Marco na hawak ang isang makapal na folder. Kasunod si Chloe na may bitbit na champagne glass at nakasuot ng ngiting kasing amo ng tupa, ngunit may mata ng isang ahas. Hindi man lang sila nagulat o nahiya nang makita ako doon. Sa halip, mabilis na inilagay ni Marco ang maskara ng isang mapag-arugang asawa habang inilalapag ang mga dokumento sa aking harapan. "Babe, kanina ka pa ba dyan? Perfect timing." Bungad ni Marco sa akin. Ang boses niya ay puno ng peking pagmamadali habang iniyabot ang isang mamahaling ballpen. "You need to sign the restructuring agreement now. Hinihintay na ito ng board bukas ng umaga para sa public announcement. Don't bother reading the fine print. Alam mo namang masyadong technical ito at ako ang mas nakaintindi sa corporate growth natin, di ba? Just trust me, like you always do." Sumenya si Chloe mula sa likyura ni Marco. Ang kanyang mukha ay ginawang maamo habang malumanay na nagsasalita. "Opo, Ma'am Elaine. Masyado po kayo mapapagod kung iintindihin niyo pa ang legal terms. Sayang naman po ang beauty niyo kung ma-stress kayo sa business. Kaya nga po nandito si Sir Marco para saluhin ang lahat ng bigat para sa inyo." Ang bawat salita nila ay parang alon na sumusubok malunod sa aking dignidad. Pilit akong iginigiit sa sulok ng isang babaeng walang alam kundi ang sumunod at magpasalamat. Hinawakan ni Marco ang aking balikat. Pinipiga ito ng may di mabigkas na banta, habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kumpanya. Na tila ba siya ang nagtayo nito mula sa abo. Ang pressure sa silid ay bumigat. Animoy hinihingal ang mga pader habang hinihintay nilang isukuko ang huling piraso ng aking kapangyarihan ng walang laban. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay magkasama naming binuo ang imperyong ito gamit ang sarili kong pamana at katalinuhan. Ngunit ngayon ay nakatayo sa aking harapan ang lalaking nag-akalang siya ang hari, habang nakalimutan ako ang nagmamay-ari ng korona at ng lupang kanyang tinatuntungan. Ang babaeng martir na handang magpakababa para sa kaakuhan ng asawa ay namatay sa segundong ito. Ang natira ay ang tagapagmana na babawi sa lahat ng kanya. Tiningnan ko ang ballpen na hawak ni Marco, at sa halip na umiyak o magtanong kung bakit niya ito ginagawa sa akin, huminga ako ng malalim at ngumiti ng napakalamig. Kinuha ko ang folder mula sa kanyang kamay at marahang hinaplos ang pabalat nito. Nararamdaman ang magaspang na papel na magiging saksi sa kanilang napipintong pagbagsak. "Masyadong madilim dito sa dining area para sa ganitong kaimportanteng dokumento, Marco." Mahinahon kong sabi, ang aking boses ay patag at walang anumang emosyon na maaaring basahin. "Kukunin ko lang ang aking reading glasses sa taas. Go ahead and pour the champagne, Chloe. You both deserve a toast tonight." Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumalikod ako ng may tuwid na likod at banayad na mga hakbang patungo sa hagdanan, hindi nagmamadali, hindi nagpapakita ng anumang takot na magtutulak sa kanila para magduda. Pagkapasok ko sa aking silid, maingat kong inilak ang pinto, lumapit sa bintana na nakaharap sa malawak na hardin ng aking ari-arian at kinuha ang aking telepo na upang tawagan ang numero ng taong 3 dekada nang nagtatanggol sa yaman ng aking pamilya. "Attorney Ramos," wika ko kaagad pagkasagot sa kabilang linya, ang aking mga mata ay nakapako sa refleksyon ng aking sarili sa salamin. Isang babaeng hindi na kailanman luluha para sa isang limos na pag-ibig.
Simulan mo na ang Protocol X. Pull out all my personal collateral from Marco Elaine Holdings right now at ihanda mo ang paglipat ng lahat ng core assets sa bagong kumpanya. Hayaan nating gumuho ang lahat habang nagdiriwang sila. Napadpad ang aking paningin sa screen ng telpon o nang pumasok ang isang mensahe mula sa bangko, naglalaman ng abiso na gamit ang aking corporate credit card. May isang malaking bayad na kabubukas lamang para sa down payment ng isang luxury condominium na nakapangalan kay Chloe. Kasabay ng pag-ilaw ng screen ay ang matigas na pagbagsak ng kamao ni Marco sa pinto ng aking silid mula sa labas at ang kanyang boses ay hindi na magalang, kundi puno na ng mainiping pag-uutos na lumabas na ako at pumirma kaagad. Ang bawat malakas na pagtama ng kamao ni Marco sa matibay na kahoy ng aking pinto ay tila isang desperadong ritmo na sumusubok pasagin ng aking konsentrasyon. Hindi ako natinag. Maingat kong ibinaba ang telepno matapos ang maikling pakikipag-usap kay Attorney Ramos. Hinarap ko ang salamin, inayos ang aking buhok, at pinunasan ang anumang bahid ng emosyon sa aking mukha, hanggang sa ang tanging natira ay isang maskara ng pagkamatapat at kapaguran. Elaine! Ano ba ang ginagawa mo sa loob? We don't have all night! Buksan mo itong pinto! Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa inis. Wala na ang laming na ipinapakita niya kanina sa hapagkainan. Dahan-dahan kong pinihit ang susi at binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang kanyang mukhang namumula sa galit, habang sa likuran niya ay nakatayo si Chloe. Hawak pa rin ang baso ng champagne at may bahid ng mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Huminga ako ng malalim. Pinalalabas na tila nahihirapan ako sa aking nararamdaman. I'm sorry, Marco. Bigla lang sumakit ang ulo ko sa dami ng iniisip. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay sadyang ginawa kong tila pagod na pagod. Iniabot ko sa kanya ang folder na kinuha ko kanina. I've signed it. Pinirmahan ko na ang lahat ng kailangan mo. Kung ito lang ang makakapagpatahimik sa isip mo para makafocus ka sa kumpanya, gagawin ko. Ang bilis ng pagbabago sa mukha ni Marco ay nakakasuka. Ang galit ay napalitan ng isang sakim na kagalakan. Halos ablutin niya ang folder mula sa aking kamay at mabilis na tiningnan ang aking lagda sa huling pahina. Hindi niya man lang napansin na ang bawat pahina ay bahagyang naiba ang pagkakaayos. O ang katotohanan, ang dokumentong pinirmahan ko ay may kalakip na personal guarantee na magbibigay sa kanya ng buong pananagutan sa lahat ng utang ng kumpanya kapag nagsimula na ang aking pag-alis. Good. This is for us, Elaine. Trust me, itong merger na ito ang magpapasikat sa pangalan natin sa buong bansa. Vika niya habang hindi maalis ang tingin sa mga papeles. Lumingon siya kay Chloe at tumango. Isang lihim na senyas ng tagumpay na akala nila ay hindi ko nakikita. Kinabukasan, maaga akong nagising bago pa man tumunog ang alarm ni Marco. Nagtungo ako sa kusina at ipinagluto siya ng kanyang paboritong almusal. Ang marangyang tapa at sinangag na madalas kong gawin noong nagsisimula pa lamang kaming bumuo ng pang-arap. Nang bumaba siya, bihis na bihis para sa kanyang unang araw bilang tunay na CEO, tila nagulat siya sa aking ipinakitang kabutihan. Bakit ka nag-abala, Elaine? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Tanong niya habang mabilis na sumusubo ng pagkain. I just realized na baka tama ka, Marco. Masyado akong naging focus sa trabaho at nakalimutan kong alagaan ang asawa ko. Sagot ko habang dahan-dahang hinahalo ang aking kape. From now on, I will step back. Hahayaan ko na kayo ni Chloe na humawak ng operations. I'll just be the supportive wife you always wanted. Isang mapanuyang ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Finally, you're talking sense. Huwag ka mag-alala. Chloe and I will handle everything. You just stay here and enjoy being a Forbes Park socialite. Pagdating ko sa opisina, ang kapaligiran ay tila may kuryente ng pagbabago. Nakita ko si Chloe na nakaupo na sa isang mesa na malapit sa loob ng opisina ni Marco. Tila ba isa na siyang reyna na nagmamasid sa kanyang bagong teritoryo? Lumapit ako sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na kahon na may tatak ng isang mamahaling jewelry brand. Chloe, can you come to my office for a moment? Tawag ko sa kanya sa tono na hindi naguutos, kundi tila nakikipagkaibigan. Nang makapasok kami sa aking silid, inilapag ko ang kahon sa harap niya.
I know how hard you've been working for Marco. Bilang pasasalamat sa katapatan mo sa asawa ko at sa kumpanyang ito, I want you to have this. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang limitadong edisyon ng diamond-studded rose gold watch. Ma'am Elaine, this is too much. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo, Chloe. I want you to always be on time for your special duties. Sabi ko, idinidiin ang bawat salita habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sa kumpanyang ito, pinibigyan natin ng halaga ang mga taong marunong maghintay at kumuha ng pagkakataon. Sa likod ng kanyang pasasalamat at peking hiya, nakita ko ang tagumpay sa kanyang mga mata. Akala niya ay nabili na niya ang aking tiwala. Akala niya ay tuluyan na akong naging bulag. Pagkaalis niya, agad kong isinara ang aking pinto at tinawagan si Lisa, ang senior secretary na matagal nang minamaliit ni Marco dahil sa pagiging tahimik nito. Lisa, are the documents ready? Bulong ko sa telepo. Yes, Ma'am Elaine. Nakuha ko na ang lahat ng personal withdrawal records ni Sir Marco sa main account, pati ang mga invoice para sa condominium at mga alahas na binili niya nitong nakaraang 6 na buwan gamit ang operational funds ng kumpanya. Sagot ni Liza. Ang boses ay puno ng determinasyon. Good. Ipadala mo ang lahat ng yan sa private server ko. At Liza, simulan mo na ring i-leak sa mga supplier na may crisis sa cash flow ang kumpanya dahil sa mga secret investments ni Marco. Make it look like a rumor, but back it up with numbers. Eksakto 3:00 ng hapon, habang abala si Marco sa isang press interview tungkol sa kanyang bagong posisyon, tumunog ang aking personal na telepo. Ito ang tawag na hinihintay ko mula sa head ng corporate banking division ng aming main bank. Ma'am Elaine, tumatawag ako para i-verify ang inyong huling utos. Wika ng banker sa kabilang linya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Sigurado po ba kayong ititigil na natin ang lahat ng autopay facilities para sa mga amortization ng business loans at credit lines ng Marco Elaine Holdings simula ngayong gabi? Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamastan ang naglalakihang mga gusali sa Makati, na tila ba maliliit na laruan lamang sa aking paningin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Yes, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Let it burn. Hayaan nating maranasan ni Marco kung paano maging CEO ng isang kumpanyang walang kahit isang kusing sa bangko. Ang bawat hakbang ni Marco sa pasilyo ng kumpanya ay puno ng isang uri ng kayabangan na tila ba siya ang nagmamay-ari ng hangin na nilalanghap ng lahat. Hindi na niya itinatago ang kanyang pagiging condescending. Sa bawat board meeting, bawat kape sa pantry, pinararamdam niya sa akin na ako ay isang palamuti na lamang, isang relics ng nakaraan na dapat nang itabi. Elaine, sweetheart, since wala ka na namang ginagawa, bakit hindi mo na lang asikasuhin ang mga bulaklak at catering para sa gala next month? Wika niya sa harap ng mga department heads, habang si Chloe ay nakaupo sa tabi niya, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Hayaan mo na ang mga big boy decisions sa amin ni Chloe. You just make sure the party looks pretty, okay? Narinig ko ang mahihinang bulungan ng ilang empleyado. Ang ilan ay may awa sa kanilang mga mata. Ang ilan naman ay nakikisabay na sa agos ng kapangyarihan ni Marco. Ngumiti lamang ako ng matipid. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa aking tablet kung saan lihim kong pinagmamasdan ang mabilis na paglipat ng mga data. Of course, Marco. I'll make sure the gala is unforgettable. Sagot ko ng may malalim na kahulugan na hindi niya kailanman maiintindihan. Pagbalik ko sa aking opisina, hindi pa man ako nakakaupo ay bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok ang aking biyenan, si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamahal na terno at ang mukhang palaging tila nakakaamoy na mabaho. Siya ang reyna ng gaslighting, ang babaeng naniniwala na ang bawat sentimo ng yaman ng aking pamilya ay utang ko sa karangalan ng pagiging asawa ng kanyang anak. Elaine, I need 500,000 pesos. Nayon din. Bungad niya habang inilalapag ang kanyang designer bag sa aking mesa. May charity event ang mga amigas ko at kailangan kong mag-donate at wag mo akong titingnan ng ganyan. Alam mo namang malaking karangalan sa pamilya mo na mapabilang sa circle namin?
Charity event o bayad sa utang sa casino, Mommy? Tanong ko sa isang malamig at patag na tono. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. How dare you? Ang kapal ng mukha mong kwentahin ang terang, ibinibigay mo sa akin. Matapos kitang tanggapin sa pamilyang ito? Utang na loob mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Hindi ako nakipagtalo. Sa halip, kinuha ko ang checkbook at nagsulat ng halagang hinihingi niya. Iniabot ko ito sa kanya nang walang kukurap-hurap. Here, consider this my last contribution to your lifestyle, Mommy. Gamitin niyo na ng tama dahil baka bukas ang bawat piraso ng alahas mo ay kailangan mo ng isanla. Padabog siyang lumabas, dala ang check na hindi niya alam ay nakatala na sa aking evidence log bilang unauthorized personal expense mula sa operational funds na pinalulusot ni Marco. Nang mag-isa na lamang ako, tinawagan ko ang mga pinagkakatiwala ang tao sa kumpanya. Ang head of IT, ang senior sales director, at ang chief financial officer. Lahat sila ay mga taong ako ang nag-train. Mga taong naging saksi sa tunay na utak sa likod ng tagumpay ng Marco Elaine Holdings. Nagkita-kita kami sa isang tagong function room sa labas ng gusali. Everything is in place, Ma'am Elaine. Bulong ni Greg, ang IT head. The mirrored server is active. Lahat ng proprietary software at client databases ay naka-encrypt na sa bagong kumpanya mo. Ang maiiwan dito sa main office ay mga dummy files na mag-e-error sa oras na ilunsad mo ang exit strategy. The clients are with us too, dagdag ni Sarah mula sa sales. Ayaw nila sa paraan ng pamamalakad ni Marco. Masyadong aggressive at walang personal touch. Hinihintay lang nila ang signal mo para ilipat ang kanilang mga contracts. Ramdam ko ang init sa aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katapatan ng mga taong ito. Sa gitna ng pagtataksil ng sarili kong asawa, ang mga taong tinuring kong pamilya sa trabaho ang nanatiling tapat. Salamat sa inyong lahat, wika ko, habang tinitingnan ko ang bawat isa sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Walang maiwan sa inyo sa oras na gumuho ang kumpanyang ito. May selyadong pwesto na kayo sa Phoenix Solutions. Gabi na nang makauwi ako sa bahay. Nadatnan ko si Marco na nasa library, abala sa pakikipag-usap sa telepo, habang nakabukas ang isang bote ng scotch. Nakatalikod siya sa pinto, kaya hindi niya napansin ang aking presensya. Don't worry, Chloe baby, malambing ang sabi sa kabilang linya. I found a way. Ang ancestral land ni Elaine sa Tagaytay? I'll use it as collateral to pay off the debts of your fashion boutique. May power of attorney naman ako na pinirmahan niya last year para sa business expansion. She's too stupid to check which properties are involved. Tumigil ang tibok ng aking puso sa loob ng isang segundo. Ang lupang iyon ang tanging alaala na iniwan ng aking ama. Ang lupang ipinangako ko sa aking sarili na hindi kailanman mawawalay sa aking pangalan. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang nag-apoy, naglalagablab na parang impyerno sa aking mga ugat. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa aking bulsa kung saan naroon ang aking telepono. Nakarecord ang bawat salitang binitawan niya. Marco, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Ngunit hindi mo alam na sa bawat pagnakaw mo sa akin, lalo mo lang hinuhukay ang sarili mong libingan. Lumingon si Marco at nagulat nang makita ako. Agad niyang ibinaba ang telepono at nagpanggap na seryoso. Elaine, kanina ka pa ba dyan? We need to talk about some operational adjustments. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng kamatayan. Ngunit ang aking mga labi ay nagpakawala ng isang bana at nakakakilabot ng ngiti. Yes, Marco, we really do need to talk. Pero bago yon, gusto ko lang malaman. Handa ka na ba sa mga susunod na mangyayari? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa ballroom ng Manila Peninsula ay tila mga nanunui yang mata na nakatingin sa akin. Ito ang gabi ng Hearts for Hope Charity Gala, isang kaganapan kung saan ang bawat ngiti ay may presyo at ang bawat donasyon ay isang paraan ng pagpapakitang tao. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Chloe, suot ang isang pulang gown na masyadong mapangahas para sa okasyon, habang nakakapit sa braso ni Marco na tila ba siya ang tunay na may-ari ng gabi. Ma'am Elaine,
I hope you don't mind na ako na ang nag-asikaso ng seating arrangements. Bungad ni Chloe nang lumapit ako sa kanilang mesa. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. Masyado na po kasi kayong naging busy sa pagpapahinga. I thought I'd help Marco since he's so stressed lately. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kwintas na suot niya, isang diamanteng pendant na hugis luha, ay pamilyar sa akin. Yon ang pendant na kinuha ni Marco mula sa aking jewelry box nung isang linggo sa pagsasabing kailangan itong linisin ng platero. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib, ngunit hindi ko hinaya ang makita nila ang kahit katiting na panghihina. The seating arrangement is fine, Chloe. Bagay sa iyo ang pwesto sa gilid, malapit sa kusina. You've always had a taste for the background. Sagot ko ng may kalmado at nakakamatay na ngiti. Namutla si Chloe at agad na tumingin kay Marco na may kasamang panginginig ng mga labi. Marco, did you hear that? I was just trying to help, pero parang palagi na lang akong mali sa mata ni Ma'am Elaine. Siguro nga, hindi ako sapat para sa kumpanyang ito. Agad na humigpit ang hawak ni Marco sa braso ni Chloe, at ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pagkamuhi. Elaine, enough! Chloe has been working day and night to fix the mess you left behind. Wala kang karapatang hiyain siya rito. Mag-sorry ka sa kanya na yun din. Ang tunog ng mga kubyerto sa paligid ay tila tumigil. Ilang mga socialites ang nagsimulang tumingin sa aming direksyon. Ang kahihiyan na gustong iparamdam sa akin ni Marco ay bumabalik sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng kontrol. I apologize, Chloe. Wika ko. Ang boses ko ay umalingaw, naunang sapat para marinig ng mga katabing mesa. I forgot na masyado ka palang sensitive. Hindi ko alam na ang pagiging assistant ni Marco ay nangangailangan din ng talento sa pag-arte. You should have been an actress instead of a corporate thief. Elaine! Bulyaw ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas masakit, ay hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, isang babala na hindi niya maaring balewalain. Huwag dito, Marco. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga investors na hinihintay nating mag-commit sa merger bukas. Bulong ko sa kanya, bago ako dahan-dahang lumapit sa tenga ni Chloe. Enjoy the necklace, Chloe. I hope it doesn't leave a bruise when I take it back. Umalis ako sa kanilang harap at nagtungo sa powder room. Ang bawat hakbang ko ay parang pagpapatibay ng isang sumpa. Pagpasok ko sa loob, tinitiyak kong walang ibang tao. Kinuha ko ang aking telpo at binuksan ang isang application na konektado sa security cameras ng aming bahay at ng opisina ni Marco. Nakita ko ang footage kagabi. Si Chloe, nasa loob ng aking walk-in closet. Binubuksan ang aking vault gamit ang code na malamang ay ibinigay ni Marco. Nakita ko kung paano niya hinahaplos ang aking mga alahas ng may kasakiman bago kinuha ang yamanting pendant. Ang ahas ay mananatiling ahas kahit lagyan mo pa ng diamante. Bulong ko sa aking sarili. Lumabas ako ng powder room at saktong sinalubong ako ni Ate Ramos sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang makapal na envelope. Ma'am Elaine, it's done. Ang injunction para sa ancestral land sa Tagaytay ay naisampa na. Marco cannot touch it. At may bonus pa tayo. Nahanap na namin ang pinagmula ng pondo na ginamit niya para sa kondo ni Chloe. Saan galing? Tanong ko. Mula sa Employee Provident Fund, ma'am. Kinupit niya ang retirement money ng mga maliliit na empleyado para pambili ng luho ng kanyang kirida. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking katawan. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kadesperaduhan ni Marco. Hindi lang ako ang trinidor niya, kundi pati ang mga taong nagtatrabaho ng tapat para sa kanya. Bumalik ako sa ballroom ng may bagong layunin. Habang nagpapatuloy ang auction para sa charity, tumayo si Chloe sa stage para i-announce ang donasyon ng Marco Elaine Holdings. Isang halaga na alam kong wala na sa aming bangko. We are proud to donate 5 million pesos for the education of the youth. Masayang pahayag ni Chloe habang nakatingin ng may pagmamayabang sa akin. Tumayo ako at itinaas ang aking kamay. Ang buong silid ay tumahimik. I would like to add something to that donation. Wika ko,
habang naglalakad patungo sa stage. Since my husband and his assistant are so generous, I would like to donate something even more valuable. Kinuha ko ang microphone mula kay Chloe, na tila natulala sa aking presensya. I am donating my entire shares in Marco Elaine Holdings to the employees' union of our company. From this moment on, the workers are the majority owners of the firm. Ang gulat sa mukha ni Marco ay hindi matatawaran. Ang baso na hawak niya ay muntik ng malaglag sa sahig. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Isang empleyado ng hotel ang lumapit sa entablado at iniabot ang isang kulay dilaw na papel kay Chloe. Excuse me, Mang Chloe? May nag-abot po nito para sa inyo. Urgent daw po. Dahan-dahang binuksan ni Chloe ang papel sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang papel ay isang notice of immediate eviction para sa kondominium na tinitirhan niya dahil ang check na ginamit ni Marco para sa down payment ay tumalbog na. Tumingin si Chloe kay Marco, humihingi ng tulong. Ngunit si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaking nakasuit na kakapasok lang sa ballroom, mga investigador mula sa Securities and Exchange Commission. Marco, ano ito? Sigaw ni Chloe, ngunit walang nakuhang sagot. Lumapit ako kay Chloe at bumulong, I told ka, Chloe, ang pag-akyat sa mataas na bundok ay masakit kapag nahulog ka na walang sapin sa paa. Your future just hit rock bottom. Ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Marco ay tila nagbibigay ng isang maputlang anyo sa lahat ng bagay sa loob ng silid. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga folder at papeles sa sahig ay umalingaw-naw, isang patunay ng lumalalang tensyon at takot na namamayani sa aking asawa. Nakatayo ako sa pintuan, pinagmamasdan ng kanyang bawat galaw ng may katahimikang kasing tulis ng isang patalim. Ano itong ginawa mo, Elaine? Paano mo nagawang ibigay ang shares mo sa mga empleyado? Kabaliwan ito. Bulyaw ni Marco, habang mabilis niyang hinahanap ang folder na pinirmahan ko nung isang gabi. But it doesn't matter. Hawak ko ang pirma mo sa restructuring agreement. I still have the majority control of the operational assets. Hindi mo ako mapapabagsak ng ganoon lang. Lumakad ako patungo sa kanyang mesa ng walang ingay. Ang bawat hakbang ko ay tila isang nakamamatay na sayaw. Talaga, Marco? Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang manalo sa sarili kong laro? Hinalungkat niya ang mga papeles hanggang sa mahanap niya ang dokumentong may aking lagda. Itinaas niya ito nang may panginginig ang kamay. Isang desperadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Heto ang pirma mo! This document states that all personal properties and subsidiary assets are under my management now. You gave it to me, Elaine. You were too weak to fight back. Umupo ako sa upuang tapat ng kanyang mesa. Dahan-dahang itinatama ang laylayan ng aking mamahaling blazer. Basahin mo ang pahina 42, ikalawang talata, Marco. Ang bahaging sadyang iniwasan mong basahin dahil sa sobrang pagmamadali mong makuha ang gusto mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Mabilis niyang nilipat ang mga pahina hanggang sa makarating sa sinabi ko. Habang binabasa niya ang mga kataga, ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay mula sa pagkapula ng galit patungo sa isang maputlang anyo ng kamatayan. The personal guarantee clause? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Eksakto, wika ko. Habang kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang live update ng aming corporate debts. Ang dokumentong pinirmahan mo ay hindi lang simpleng transfer of management. Kasama doon ang isang probisyon na nagsasaad na sa oras na malipat ang pamamahala sa iyo. Ikaw ang magiging sole personal guarantor ng lahat ng utang ng Marco Elaine Holdings. Mga utang na kinuha mo para sa mga luho ni Chloe. Mga utang na ginamit mo sa mga failed investments mo at ang multi-million peso loan na ginamit mo para sa merger na hindi na matutuloy. Hindi ito maari. Nilinlang mo ako. Sigaw niya, sabay hampas ng kanyang palad sa mesa na lumiha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Hindi kita nilinlang, Marco. Ikaw ang nanlinlang sa sarili mo dahil sa sobrang kayabangan.
Sagot ko nang may malamig na katiyakan. Sinabihan kita nung gabi na trust me. At dahil sa paniniwala mo mas matalino ka sa akin, hindi mo na binasa ang bawat detalye. Ngayon, ang bawat sentimo na kinuha mo sa kumpanya ay magiging utang mo na kailangang bayaran gamit ang sarili mong pangalan. Hindi ang kumpanya ang sisingilin ng mga bangko simula bukas, kundi ikaw, si Marco Valeriano, sa iyong personal na kapasidad. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chloe. Humihingal at ang makeup sa kanyang muka ay bahagyang gulo-gulo dahil sa iyak. Ang mapang-aping aura niya kanina sa gala ay naglaho na, pinalitan ng isang anyo ng desperasyon. Marco! Ang mga guard sa kondo, ayaw na akong paakyatin. Lahat ng gamit ko, inilabas na nila sa kalsada. Sigaw ni Chloe bago siya tumingin sa akin nang may hala ng takot at put. Ikaw, hayop ka, Elaine. Papatayin mo ba kami sa gutom? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit kay Chloe. Tuwid akong tumingin sa kanya. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit matatad. Hindi, Chloe, sabi ko. Hindi ko kailangang gumawa ng anuman laban sa inyo. Ang katotohanan na mismo ang haharap sa mga ginawa ninyo. Bahagya siyang napaatras habang nagpapatuloy ako. Ang kwintas na suot mo ay nasa ilalim na ng investigasyon dahil sa mga katanungang kaugnay ng pagmamay-ari nito. At ang kondominium na ipinagmamalaki ninyo? Sinusuri na rin ang pinagmula ng pondong ginamit para rito. Bumigat ang katahimikan sa silid. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala kayo na walang makakatuklas sa mga nangyari, dagdag ko. Pero may paraan ang katotohanan upang lumitaw. Gaano man ito katagal itago. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko na kailangan. Sapagkat sa pagkakataong yon, ang pinakamabigat na banta ay hindi galit o paghihigan, kundi ang posibilidad na kailangan na nilang harapin ang mga kahihinatnan ng sarili nilang mga desisyon. Bumitiw ako at kumuha ng isang tissue para punasan ang aking mga daliri na tila ba nadumihan ako sa paghawak sa kanya. Marco, bukas ng umaga, ang Employees Union, na sila na ngayong may-ari ng majority shares, ay magsasampa ng kasong plunder at estafa laban sa iyo. At dahil ikaw ang guarantor ng lahat ng utang, hahabulin ng mga debt collectors pati ang huling piraso ng damit na suot mo. Napaluhod si Marco sa sahig. Ang mga papeles na inakala niyang kanyang kaligtasan ay nagkalat sa paligid niya, na tila mga tuyong dahon ng isang namamatay na puno. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at puno ng panginginig. Elaine, please, nagkamali ako. Let's fix this. Mag-asawa tayo, di ba? Pagmamakaawa niya, ang boses ay puno ng gasgas na emosyon. Mag-asawa? Pag-uulit ko, habang dahan-dahan kong kinuha ang aking bag para umalis. Ang Elaine na asawa mo ay namatay na sa gabing narinig ko ang plano mong itapon ako sa kalsada. Ang Elaine na kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na sa bawat hakbang mo patungo sa kulungan, maaalala mo ang mukha ko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang huling hatol. Bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. By the way, Marco, inilipat ko na rin ang lahat ng kagamitan sa loob ng bahay natin sa isang storage facility. Since it's my house and you're no longer welcome, you might want to look for a park bench to sleep on tonight. Bagay yun sa bago mong status. Ang umaga sa kumpanya ay hindi na nagsimula sa karaniwang amoy ng bagong timplang kape at tunog ng mga nag-aayos ng papeles. Sa halip, ang hangin ay naging mabigat, puno ng tensyon at ang walang tigil na pagtunog ng mga telepono mula sa mga galit na suppliers at bangko. Nakatayo ako sa loob ng aking bagong opisina sa kabilang gusali, sa Phoenix Solutions, habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa Marco Elaine Holdings mula sa aking bintana. Sa kabilang panig, nakikita ko ang mga tao na nagkakagulo. Ngunit hindi ito ang karaniwang pagmamadali ng trabaho. Ito ay ang pagbagsak ng isang imperyo. Sa loob ng opisina ni Marco, muling umalingaw-ngaw ang kanyang boses, paos at puno ng desperasyon. Anong ibig ninyong sabihin na hindi niyo maasikaso ang shipment? Mag-hire kayo ng bagong logistics partner. Gawin niyo ang lahat. Pumasok si Sarah,
ang aming Senior Sales Director, sa opisina ni Marco nang walang katok. Kasunod niya sina Greg mula sa IT at 5 pang department heads. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Bit-bit ang mga puting envelope na tila mga hatol ng kamatayan sa ibabaw ng mesa ni Marco. "Sir, we are resigning. Effective immediately." Maikling wika ni Sarah. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Puno ng dignidad na matagal nang kinalimutan ni Marco na irespeto. "Resigning? Na yun? Sa gitna ng krisis na ito?" Sigaw ni Marco habang dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. "Pinapakain ko kayo ng maayos. Binibigyan ko kayo ng bonuses. Tatraydurin niyo ako ngayon?" Lumapit si Chloe. Pilit na pinapakalma si Marco habang nakatingin ng matalim kay Sarah. "Guys, wag naman ganito. Alam nating lahat na may pinagdadaanan si Sir Marco. Isipin niya naman ang kumpanya. Utang niyo sa amin ang career niyo." Tumingin si Sarah kay Chloe, isang tingin na puno ng panghahamak. "Chloe, wag mo kaming pang-aralan tungkol sa utang na loob. Ang kumpanyang ito ay nabuhay dahil sa vision ni Ma'am Elaine at sa pagod namin, hindi dahil sa mga pangarap ninyong dalawa na nakatayo sa hangin. At para malaman mo, hindi kami magre-resign para lang tumambay. Lilipat kami kung saan naroon ang tunay na leader." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay unti-unting nawawala ng lakas. Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, sabay-sabay nilang inilapag ang kanilang mga ID sa mesa. Ang tunog ng mga plastic card na tumama sa matigas na kahoy ay tila huling pako sa kabaong ng Marco Elaine Holdings. Isa-isa silang lumabas. Iniwan si Marco na tulala at si Chloe na nagsisimula na namang umiyak. Isag-iyak na hindi na nakakaantig, kundi nakakairita na sa pandinig. Habang nangyayari ito, nakaupo ako sa aking bagong leather chair, tinitingnan ang listahan ng mga kliyente, and kusa nang lumipat sa Phoenix Solutions nitong nakaraang oras. Walang pilitan, walang pananakot. Sila mismo ang lumapit dahil alam nila kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng makina ng negosyong ito. "Ma'am Elaine, nandito na silang lahat," wika ni Liza, ang aking secretary, na pumasok sa aking silid nang may malapad na ngiti. "Nasa main conference room na ang buong core team. Hinihintay na lang ang unang briefing niyo." Tumayo ako, inayos ang aking damit, at naramdaman ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ito ang tamis ng paghihiganti na hindi dumaan sa dahas, kundi sa talino at kakayahan. Bago ako lumabas, binuksan ko ang aking laptop para sa isang huling gawain. May isang system protocol na tanging ako at si Greg lang ang nakakaalam, ang heartbeat ng main server ng dating kumpanya. Ito ang nagpapatakbo ng lahat, mula sa inventory hanggang sa payroll at global communications. Sa kabilang gusali, naririnig ko ang sigaw ni Marco mula sa kanyang bukas na bintana. "Greg! Ibalik mo ang access ko sa main server! Bakit hindi ako makapasok? I need to transfer the remaining funds." Dahan-dahan kong itinapat ang aking daliri sa enter key. Isang simpleng pagpindot. Isang simpleng utos para putulin ang huling koneksyon. Sa screen ni Marco, ang bawat monitor sa buong opisina ay biglang nagdilim. Ang mga ilaw ng server rack ay sabay-sabay na namatay, na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong pasyente. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Invalid access," ang tanging nababasa sa screen ni Marco sa bawat subok niya. Lumingon ako kay Liza at tumango. "Let's go. We have a real company to run." Lumabas ako ng silid habang maririnig ang mahinang tunog ng pagsasara ng pinto. Isang tunog na nagmamarka ng formal na pagtatapos ng aking nakaraan at ang maringal na pagsisimula ng aking hinaharap. Ang paligid ng aming malawak na dining room sa Forbes Park ay nababalot ng isang uri ng katahimikang tila nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang amoy ng mamahaling ulam na inihanda ng mga katulong ay humahalo sa masangsang na amoy ng alak na kanina pa iniinom ni Marco. Sa kabisera ng mesa, nakaupo ang aking biyenan na si Doña Remedios. Suot ang kanyang mga alahas na tila ba nakasuot siya ng baluti para sa isang digmaan.
Sa kabilang panig ni Marco ay nakaupo si Chloe. Suot ang isa sa aking mga silk robe na kinuha niya ng walang pahintulot. Ang bawat subo nila ng pagkain ay tila isang insulto sa bahay na itinayo ng aking ama. Elaine, basag ni Marco sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ngunit sinusubok ang magtunog na makapangyarihan. Napag-isipan na naming mag-ina. This house is too big for you alone. At dahil wala ka na ring pakinabang sa kumpanya, it's only fair na ibigay mo na ang mansion na ito sa amin. Chloe needs a place that reflects her new status as the future face of the Valeriano legacy. Uminom ako ng tubig. Marahang ibinaba ang kristal na baso sa mesa nang walang nililihang ingay. Legacy, Marco? Ang tinutukoy mo ba ay ang legacy ng mga utang at kasong plunder na kakaharapin mo bukas? Huwag kang bastos! Bulyaw ni Doña Remedios. Sabay bagsak ng kanyang mga kubyer to sa pinggan na lumika ng isang matinis at nakakanghilong tunog. Utang mo sa anak ko ang pangalang dala mo! Isang hamak na anak ka lang ng isang negosyanteng galing sa probinsya bago ka namin tinanggap. Ang bahay na ito ay dapat lang na mapunta sa amin bilang kabayaran sa lahat ng pagtitiis namin sa iyo. Tumingin ako sa paligid ng silid, sa mga painting na binili ng aking ama, sa mga chandelier na pinili ko, at sa bawat sulok na puno ng alaala ng aking pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanilaghiya ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang kasakiman na walang hangganan. Mommy, ang sinasabi niyo po bang pagtitiis ay ang pagbayad ko sa lahat ng utang niyo sa kasino sa loob ng 10 taon? Mahinahon kong tanong. O ang pag-abuno ko sa mga luho ni Marco dahil ang sarili niyang sweldo ay hindi sapat para sustentuhan ang kanyang pagyayabang? Tumayo si Marco. Itinulak ang kanyang upuan na lumika ng isang mahaba at tuyo-tunog ng pagkaskasa sa sahig. Enough! I am the man of this house. I have the power of attorney, Elaine. Bukas na bukas din, ililipat ko ang titunong ito sa pangalan ni Mommy. Kaya kung ako sa'yo, mag-impake ka na habang may dignidad ka pa. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ang aking folder mula sa side table at inilapag ito sa gitna ng mesa. Binuksan ko ito at inilabas ang isang dokumentong may selyo ng Registry of Deeds. Mali ka, Marco. Wika ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng ilong tumutulo sa isang sirang gripo. Ang power of attorney na hawak mo ay para lamang sa mga ari-ariang nabuo natin during the marriage. Ngunit ang bahay at lupang ito sa Forbes Park? Ito ay exclusive property na ipinamana sa akin ng aking ama bago pa tayo ikasal. Ito ay nakapaloob sa ating prenuptial agreement na pinirmahan mo dahil sa sobrang kadesperaduhan mong makuha ang puhunan mula sa amin noon. Namutla si Marco. Mabilis niyang hinablot ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang bawat kataga, habang ang kanyang panginginig ay lalong lumalala. At isa pa, dagdag ko, habang tinitingnan ko si Chloe na biglang binitawan ang kanyang tinidor. Huwag mong isipin na ang robe na suot mo ay mananatili sa iyo. Inutusan ko na ang security team sa labas na i-lock ang lahat ng closet. Ang tanging madadala niyo palabas ng bahay na ito ay ang mga damit na suot niyo ngayon. Hindi mo magagawa ito! Wala kaming mapupuntahan! Sigaw ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng takot. Wala akong pakialam kung sa kalsada kayo matulog. Sagot ko ng walang kahit na anong emosyon. Marco, narinig mo ang sinabi ko sa opisina kagabi, di ba? Inilipat ko na ang lahat ng kagamitan sa isang storage facility. Ang tinutukoy ko ay ang mga kagamitang ako ang bumili. At dahil ang bahay na ito ay sa akin, you are all trespassing. Kasabay ng aking huling salita, narinig ang tunog ng mabibigat na sapatos sa pasilyo. Pumasok ang 4 na armadong security guards kasama si Ate Ramos. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang uri ng awtoridad na hindi matatanggihan. Attorney, pakiasikaso ang paglabas nila. Wika ko habang naglalakad ako patungo sa hagdanan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para lisanin ang aking ari-arian. Pagkatapos niyon, anumang bagay na maiiwan ay ituturing kong basura at itatapon sa labas ng gate. Elaine, mag-usap tayo. Anak, huwag mo kaming gawin na parang mga hayo.
Pagmamakaawa ni Doña Remedios habang pilit siyang itinatayo ng isang guard mula sa kanyang upuan. Lumingon ako sa kanila mula sa itaas ng hagdanan. Ang aking tingin ay nakapako sa portrait ng aking ama na nakasabit sa dingding. Hayop? Hindi po. Ang mga hayop ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kayo? Kayo ay mga anay na sumira sa bahay na nagbigay sa inyo ng silong. At ngayon, oras na para maranasan nyo ang lamig ng ulan. Habang dahan-dahang isinasara ng mga guards ang malaking pinto ng dining room, narinig ko ang huling sigaw ng desperasyon ni Marco. Isang tunog ng pagkawasak ng isang lalaking inakala niyang siya ang hari ng isang kaharian na kailanman ay hindi naman naging kanya. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga babasaging pader ng aking bagong opisina sa Phoenix Solutions ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa, malayo sa madilim at mapanglaw na atmosfera ng Marco Elaine Holdings. Habang iniinom ko ang aking kape, pinagmamasdan ko sa aking monitor ang balita sa telebisyon. Nakita ko si Chloe, suot ang isang simpleng puting blusa at walang gaanong kolorete sa mukha, habang humaharap sa ilang mga reporter sa harap ng isang maliit at lumang gusali. Gusto ko lang pong linawin na hindi kami sumusuko. Wika ni Chloe sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagpapakitang tao ng pagiging biktima. Si Marco ay biktima lamang ng isang masamang balak. Ang lahat ng nangyari ay plano ng isang taong gustong sirain ang aming danggal dahil sa selos. Ngunit mananatili kaming matatag. Napangiti ako ng bahagya. Ang galing niya maglaro. Sa gitna ng kanilang pagiging homeless, nagagawa pa rin niyang gumawa ng eksena para makuha ang simpati ng publiko. Ito ang paboritong armas ng mga mahihina. Ang magmukhang kaawa-awa sa harap ng maraming tao. Pumasok si Ate Ramos sa aking silid. Bitbit ang ilang mga legal na dokumento. Ma'am Elaine, nakarating na sa kanilang balita. Dahil wala na silang matuluyan, pansamantala silang nananatili sa isang mumurahing motel sa kanto. Ngunit, may balita kaming nakuha na sinusubukan ni Chloe na gamitin ang kanyang connections para makahanap ng bagong matitirhan. Hayaan mo siya, attorney. Sagot ko habang nakatingin pa rin sa monitor. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na meron silang kaunting pag-asa bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Sabihan mo all property manager ng maliit na guest house ko sa labas ng lungsod. Hayaan silang tumirado ng libre sa loob ng 1 linggo. Ipakita mo sa kanila na naaawa ako. Pero, ma'am, baka gamitin nila yan laban sa inyo. Pag-aalala ng abogado. Hindi nila magagawa yon. Ang guest house na yon ay nakasanla sa bangko. Binili ko na ang utang. Sa madaling salita, pinapapasok ko lang sila sa isang bitag na ang pintuan ay nakasusi na sa aking mga kamay. Lumipas ang ilang araw, at gaya ng aking inaasahan, mabilis na lumipat sina Marco, Chloe at Doña Remedios sa nasabing guest house. Mula sa aking mga security cameras, nakikita ko ang pagbabago ng kanilang kilos. Akala ni Chloe ay nanalo na naman siya. Nakita ko siyang naglalakad sa hardin, suot ang kanyang swimsuit, habang si Marco ay tila nabuhayan ng loob at nagsisimulang tumawag muli sa mga dating kliyente. Si Marco, sabi ko sa'yo, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Narinig ko ang boses ni Chloe mula sa audio feed, puno ng kayabangan. Masyadong malambot ang puso ni Elaine. Akala niya ay matatalo niya tayo, pero heto tayo. May bubong pa rin sa itaas ng ating mga ulo. Kailangan nating bumawi, Chloe. Sagot ni Marco habang humihitit ng sigarilyo. Kapag nakuha ko muli ang tiwala ng mga investors, sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Elaine ang bawat segundo ng paghihirap natin. Habang pinakikinggan ko sila, dahan-dahan kong kinuha ang huling piraso ng dokumento mula sa aking drawer. Ito ang huling selyo ng kanilang pagkawasak. Ang guest house na tinitirhan nila ay ang huling ari-ariang nakapangalan sa isang subsidiary company ni Marco na hindi pa formal na idinedeklarang bangkarot hanggang sa oras na ito. Tinawagan ko ang bank representative. Proceed with the foreclosure, na yun din. Sa guest house, biglang naputol ang katahimikan nang marinig ang tunog ng paghinto ng 3 itim na sasakyan sa tapat ng gate.
Lumabas ang mga tauhan mula sa sheriff's office kasama ang ilang mga pulis. Ang tunog ng pagbukas ng gate ay naging hudyat ng kanilang huling pagkatalo. Lumabas si Marco, nakasuot lamang ng pambahay na damit, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Anong ginagawa niyo rito? May pahintulot kami ng may-ari na tumira dito. Sir, meron kaming kautusan mula sa korte. Wika ng sheriff sa isang malamig at opisyal na tono. Ang ari-ariang ito ay formal ng kinuha ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang ng kumpanya ninyo. Meron kayong 15 minuto para kunin ang inyong mga personal na kagamitan at lisanin ang lugar na ito. Hindi maaari! Kausap ko lang si Elaine! Sigaw ni Marco habang mabilis niyang kinuha ang kanyang telepo para tawagan ako. Hindi ko sinagot ang kanyang tawag. Sa halip, pinanood ko sa screen kung paano pilit na inilalabas ng mga tauhan ang kanilang mga maleta sa kalsada. Nakita ko si Chloe na sumisigaw at nakikipag-away sa mga pulis, habang si Doña Remedios ay nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng kanyang maruming terno at mukhang tuluyan ang nawala ng bait. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana at tumambad ang aking mukha. Ang lamig ng aircon mula sa loob ng aking sasakyan ay humahalo sa init ng galit na nakikita ko sa mga mata ni Marco. Elaine! Bakit mo ito ginagawa? Wala ka na bang puso? Sigaw ni Marco habang hinahampas niya ang pinto ng aking sasakyan na lumikha ng isang mahina at tuyong tunog. Ang puso ko ay ibinigay ko sa iyo nung kasal natin, Marco. Mahinahon kong sagot, ang boses ko ay kasing tigas ng semento. Ngunit kinain niya ng mga anay. Nayon, ang tanging natira ay ang hustisya. Enjoy the street, Marco. Sabi mo, di ba, Chloe needs a place that reflects her status? Bagay kayo dyan sa kalsada. Marumi, maingay, at walang direksyon. Itinaas ko ang bintana at sinabihan ang driver na umalis na. Habang papalayo kami, nakita ko sa side mirror ang huling imahe ni Marco at Chloe na nag-aaway na sa gitna ng daan, nagsisihan kung sino ang may kasalanan sa kanilang kinahinatnan. Ngunit ang hindi nila alam, may isang lihim na dokumento pang natuklasan si Chloe sa loob ng guest house bago sila pinalayas. Isang dokumentong maaaring tuluyang magpabago sa tingin niya kay Marco. Ang init ng semento na nanggagaling sa kalsada ay tila tumatagos sa manipis na talampakan ni Chloe, habang nakaupo siya sa ibabaw ng kanyang maleta sa gilid ng isang madilim na eskinita. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Sa tapat niya, si Marco ay pabalik-balik sa paglalakad, pilit na tinatawagan ang bawat taong inakala niyang kaibigan. Ngunit bawat tawag ay nauuwi lamang sa tunog ng pagkaputol ng linya. Wala ni isa sa kanilang sumasagot! Sigaw ni Marco, sabay hagis ng kanyang telpo o sa damuhan na lumiha ng isang mahina at tuyong tunog. Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa kanila! Mga walang utang na loob! Dahan-dahang tumayo si Chloe. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim at mapanganib na uri ng galit. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang luma at lukot na folder na nakuha niya mula sa secret compartment ng vault sa guest house bago sila pinalayas. Huwag ka nang magpanggap, Marco. Wika ni Chloe. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Akala mo ba ay mananatili akong bulag sa mga plano mo? Tumigil si Marco sa paglalakad at lumingon sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Anong pinagsasabi mo, Chloe? Pagod lang yan. Magpahinga ka muna. Ito, isinampal ni Chloe ang mga papeles sa dibdib ni Marco. Isang plane ticket patungog Spain sa pangalan mo lang, at ang bank account statement na ito sa isang offshore bank sa Cayman Islands, nakapangalan lang sa iyo at sa nanay mo. $2 million, Marco. $2 million na kinuha mo mula sa pondo ng kumpanya bago pa mangyari ang lahat. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang panging-inig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikakaila habang tinitingnan niya ang mga dokumentong hawak ni Chloe. Plano mong iwan ako, di ba? Sigaw ni Chloe, habang ang kanyang boses ay pumapalahaw sa tahimik na gabi.
Ginamit mo lang ako para may masisi ka sa harap ni Elaine. Ginamit mo ako bilang panangga habang dahan-dahan mong inililipat ang huling pondo ng kumpanya para sa sarili mo. Habang nangangako ka ng future sa akin, nag-iimpak ka na pala para sa sarili mong pagtakas. Chloe, makinig ka. Para sa atin yan. I was going to send for you once I settled there. Pagdadahilan ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting at mga pekeng pangako. Kailangan lang nating maghiwalay muna para hindi tayo madaling matunto ng mga pulis. Sinungaling! Isang malakas na sampal ang dumapo sa muka ni Marco. Isang tunog ng balat na tumama sa balat na umalingaw-ngaw sa eskinita. Marinig ko ang recording sa laptop mo. Sabi mo sa abogado mo, ako ang fall guy. Ako ang pipirma sa lahat ng dokumentong magpapatunay na ako ang nagnakaw ng pera. You were going to let me rot in jail while you sip wine in Europe? Habang nag-aaway ang dalawa, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa dulo ng iskinita. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis kasama si Ate Ramos. Pinapanood ko ang bawat detalye mula sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Walang emosyon ang aking muka. Tanging ang lamig ng tagumpay ang nananalaytay sa aking mga ugat. Mr. Valeriano? Miss Chloe Mercado, wika ng opisyal sa isang matigas na tono. Meron kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa para sa kasong qualified theft, estafa at plunder. At dahil sa mga bagong ebidensyang isinumate ni Miss Mercado sa amin kanina, meron din kaming ebidensya ng tangkang pagtakas sa hustisya. Chloe? Anong ibig nilang sabihin? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang kasintahan. Numiti si Chloe nang mapait habang isinasakay siya ng mga pulis sa sasakyan. Kung babagsak ako, Marco, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa ilalim. I sent the digital copies of your offshore accounts and your flight itinerary to the authorities 2 hours ago. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Naiwang nakatayo si Marco sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinagsasama ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng paglock ng posas ay tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng aking sasakyan. Nagtama ang aming mga paningin sa huling pagkakataon. Nakita ko ang desperasyon, ang pagsisisi at ang matinding hiya sa kanyang mga mata nang makita niya akong maayos, makapangyarihan at malaya. Elaine, please, tulungan mo ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng sirena ng pulis. Huli na ang lahat, Marco. Sagot ko ng may deadly calm na tuno. Sabi mo noon, trust me. Ngayon, pagkatiwalaan mo ang sistemang ikaw mismo ang sumira. At huwag kang mag-alala tungkol sa pera mo sa Cayman Islands. Inutusan ko na si Attorney Ramos na i-freeze ang account na yon bilang bahagi ng civil damages sa kumpanya. You have absolutely nothing left. Habang dinadala sila palayo, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga. Ngunit bago pa man ako tuluyang makaalis, isang tawag ang pumasok sa aking telepo mula sa isang hindi kilalang numero. Mang Elaine? Yika ng isang boses na hindi ko inaasahan. May isa pa kayong dapat malaman tungkol sa nakaraan ni Marco bago pa kayo ikasal. May isa pang pamilya na matagal na niyang itinatago. At ngayon, naghahanap din sila ng huste. Ang mga salitang narinig ko sa telepo ay tila mga tipak ng yelong bumabagsak sa aking sistema. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay kilala ko na ang bawat sulok ng pagkatao ni Marco. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at maging ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang revelasyong ito ay isang uri ng lason na hindi ko inaasahang matatagpuan sa ilalim ng pundasyon ng aming pagsasama. Nagkita kami ng misteryo, tumawag sa isang tahimik at liblib na coffee shop sa labas ng syudad. Isang babaeng nagngangalang Maria na may mga matang puno ng pagod at isang batang lalaki na may mukhang halos kapareho ni Marco noong kabataan niya.
Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol habang inilalatag ni Maria ang mga lumang larawan at isang sertipiko ng kasal na may pets, sang bago pa man kami nagkakilala ni Marco. Hindi ko gustong sirain ang buhay mo, Elaine. Wika ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Ngunit nang mabalitaan ko ang nangyari sa kumpanya, alam kong ito na ang huling pagkakataon para makuha namin ang hustisya. Iniwan kami ni Marco sa probinsya nang mabalitaan niyang ikaw ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Sinabihan niya ako na magtatrabaho lang siya sa Manila, ngunit hindi na siya bumalik. Ang tanging natatanggap namin ay mga padalang pera na may kasamang banta na hinding-hindi kami dapat magpakita sa inyo. Tiningnan ko ang batang lalaki na tahimik na naglalaro sa gilid. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa lalaking inalayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ginamit ako ni Marco hindi lang bilang hagdan patungo sa kapangyarihan, kundi bilang paraan para talikuran ang kanyang tunay na responsibilidad. Sumama kayo sa akin. Mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay patag, ngunit may otoridad na hindi matatanggihan. Oras na para harapin ni Marco ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Nagtungo kami sa presinto kung saan pansamantalang nakakulong sina Marco at Chloe. Ang amoy ng lumang gusali at ang tunog ng mga bakal na rehas na nagsasara ay tila isang perpektong musika para sa gabing ito. Pagpasok namin sa visitation room, nakita ko si Marco na nakaupo, gusot ang damit, at may mga matang tila nawala na ng pag-asa. Sa kabilang silid, naririnig ko ang walang tigil na pagsigaw ni Chloe. Pilit na isinisisi ang lahat kay Marco. Nang makita ako ni Marco, dahan-dahan siyang tumayo, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Elaine, alam ko na babalik ka. Alam ko na hindi mo ako matitis. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang pumasok si Maria at ang bata sa likuran ko. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay, mas maputla pa sa pader ng kulungan. Ang kanyang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga kamay hanggang sa manginig ang buo niyang katawan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay naging tanging ingay sa silid. Marco? Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. 10 taon kaming naghintay, Marco. 10 taon kaming nagdusa habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman na ibang tao. Maria, paano? Bakit mo ito ginagawa? Nauutal na tanong ni Marco habang pilit siyang umiiwas ng tingin sa bata. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang huling hatol. Hindi niya ito ginagawa, Marco. Ako ang gumagawa nito. Akala ko ay sapat na ang makuha ang kumpanya at ang bahay. Ngunit hindi ko alam na pati ang danggal mo ay matagal mo na palang ibinenta bago mo pa ako nakilala. You are not just a thief and a cheater, Marco. You are a coward who abandoned his own blood for a life of luxury. Lumingon si Marco kay Maria, pilit na humahanap ng paraan para mag-gaslight muli. Maria, makinig ka. Ginawa ko yun para sa inyo. Gusto kong magkaroon tayo ng magandang buhay. Isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Marco mula kay Maria. Isang tunog ng galit na 10 taon na kinimkim. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba binasag nito ang huling piraso ng dignidad na natitira sa kanya. Huwag mong gamitin ang anak ko sa mga kasinungalingan mo! Sigaw ni Maria. Tumalikod ako, hindi na kayang tingnan ang nakakaawang anyo ng lalaking minahal ko noon. Attorney Ramos, i-update ang mga kaso. Idagdag ang bigamy at abandonment of minors. Siguraduhin mang wala siyang anumang butas na malulusutan. Habang palabas kami ng presento, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Ngunit sa paglabas ko ng gate, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Ang pinakamalaking karibal ng aking pamilya sa negosyo, si Mr. Dante Villafuerte. Miss Elaine. Vika niya sa isang seryosong tono. Huwag kang masyadong magdiiwang. Ang pagbagsak ni Marco ay simula pa lamang ng totoong problema.
Ang kumpanyang itinayo mo, ang Phoenix Solutions, meron kaming hawak na dokumento na magpapatunay na ang puhunang ginamit mo ay may kinalaman sa isang illegal na transaksyong sinimula ni Marco sa ngalan mo. At kung hindi mo ito maayos, ikaw ang susunod na papasok sa mga rehas na yan. Ang mga salita ni Dante Villafuerte ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling coat, habang ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukyat sa kanyang labi. Ang liwanag ng mga streetlights ay nagbibigay ng matatalim na anino sa kanyang mukha, na tila ba isa siyang bulto ng pang-anib na matagal nang naghihintay sa dilim. "You think you've won, Elaine?" Wika ni Dante. Ang boses niya ay mababa at puno ng katiyakan. Marco was sloppy, yes. Pero ang katusuhan niya ay sapat na para iwanan ka ng isang bumbang sasabog sa mismong paanan mo. Phoenix Solutions is built on blood money. I have the wire transfer records. Marco signed those documents using your digital signature 3 months ago habang abala ka sa pag-iyak sa mga kasinungalingan niya. Hindi ako kumurap. Hindi ko hinayang makita niya ang kahit katiting na panginginig sa aking mga daliri. Sa halip, dahan-dahan kong inayos ang aking suot na relo. Ang bawat galaw ko ay kalkulado at puno ng lamig. "Dante, you've always been a man of many words but few facts. Kung meron kang hawak, hindi ka lalapit sa akin para magbabala. You would have gone straight to the authorities to crush your biggest competitor. The fact that you're here tells me one thing. You're desperate." Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Desperate? Hindi, Elaine. I'm just giving you an option. Isuko mo sa akin ang lahat ng contracts ng Phoenix at sisiguraduhin kong mawawala ang mga dokumentong ito. If not, bukas ng umaga, ang balita sa bawat pahayagan ay ang pagkakaaresto ng bagong reyna ng negosyo dahil sa money laundering." Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan nang hindi sumasagot. Iniwan ko siyang nakatayo sa labas habang ang ungol ng makina ng aking sasakyan ay tila isang babala. Pagdating ko sa opisina, kahit hating gabi na, ay nandoon na ang aking core team. Ang tunog ng mga daliri na mabilis na tumatama sa keyboards at ang mahinang hininga ng aircon ang tanging ingay sa silid. "Greg, Sarah, I need the deep dive audit of the initial funding of Phoenix." Utos ko habang inilalapag ko ang aking bag sa mesa. Marco planted a suicide vest in the company's foundation. Nahanap ni Dante ang wire transfers. I want to know exactly which accounts were used. Lumipas ang mga oras na tila mga segundong puno ng lason. Ang bawat pahina ng ledger na lumalabas sa screen ay tila mga anino ng pagtataksil ni Marco. Hanggang sa isang sigaw ng tagumpay mula kay Greg ang bumasag sa katahimikan. "Ma'am, nahanap ko na!" Wika ni Greg, habang mabilis niyang itinoon ang monitor sa akin. Marco used the laundered funds, yes. Itinuro niya ang source sa isang shell company sa Panama na nakapangalan sa inyo. But he made one fatal mistake. Ang digital signature na ginamit niya? Meron itong timestamp na tumutugma sa oras na nandoon siya sa kondo ni Chloe, habang ang security logs ng opisina ay magpapatunay na ang inyong IP address ay aktibo sa ibang lokasyon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Marco, sa sobrang pagmamadali mong ilubog ako, nakalimutan mong ang bawat digital na bakas ay may 2 dulo." "Not only that, ma'am," dagdag ni Sarah, habang iniaabot niya ang isang printout. "Ang account na pinanggalingan ng pera sa Panama? It's not just a shell company. It's a joint account with Dante Villafuerte's subsidiary. Sila ni Marco ang magkasabot sa transaksyong ito bago pa man sila nag-away. Marco was double-crossing everyone, including Dante." Ang lamig na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang naglalagablab na determinasyon. Ang kaaway ng aking kaaway ay hindi ko kaibigan. Siya ay isa ring biktima ng sarili niyang kasakiman. Kinaumagahan sa gitna ng isang press conference na itinawag ni Dante para ilantad ang aking kumpanya, pumasok ako sa ballroom ng hotel nang may tuwid na likod. Ang tunog ng mga flash ng kamera na sabay-sabay na kumiklik ay tila mga putok ng baril sa isang digmaa. Ang ako ang nantakda ng oras. Nakatayo si Dante sa podium.
Hawak ang mga dokumentong inakala niyo magpapabagsak sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ko ang aking sariling envelope. Mr. Villafuerte, wika ko. Ang aking boses ay umalingaw. Sa buong ballroom, malamig at puno ng otoridad. Bago mo ilabas ang mga ebidensya mo laban sa Phoenix Solutions, baka gusto mong tingnan ang mga wire transfer records na ito na nagpapatunay na ang pondong sinasabi mong ilegal ay nanggaling mismo sa kumpanya mo. Marco Valeriano didn't just steal from me. He used your money to frame me, and you were too blind to see that he was stealing from you too. Ang gulat sa mukha ni Dante ay hindi matatawaran. Ang papel na hawak niya ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang ingay ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa ballroom. And to make things more interesting, dagdag ko, habang lumalapit ako sa kanya sa harap ng lahat ng camera, ang asawa ni Marco na si Maria ay nandito rin. She has some very interesting stories about how Marco used your resources to keep his first family in the dark. Bumukas ang pinto sa likuran at pumasok si Maria kasama ang mga pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas. Isang hindi inaasahang tao ang lumitaw sa balcony ng ballroom, hawak ang isang bagay na nagpakaba sa lahat. Si Chloe. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may hawak siyang isang bote ng asido na nakatutok sa kanyang sariling mukha. If I can't have the life I wanted, Elaine? Sisiguraduhin kong wala sa inyong magiging masaya, sigaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng baliw na desperasyon habang nakatingin siya sa akin at kay Dante. Lahat kayo, pagbabayaran niyo ito! Ang bawat sigaw ni Chloe mula sa balkona ay tila isang desperadong awit ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot at lason, habang ang bote ng asido sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga tao sa ballroom ay nagkagulo. Ang tunog ng mga bumabagsak na upuan at ang mabilis na yabag ng mga paang tumatakbo palayo ay lumika ng isang orkestra ng takot. Ngunit ako? Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking tingin ay diretso sa kanya. Kasing lamig ng yelong, hindi natutunaw sa ilalim ng matirik na araw. Gawin mo, Chloe. Wika ko. Ang aking boses ay kalmado at hindi man lang nanginginig, sapat na para marinig ng lahat sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa ballroom. Ibuhos mo sa mukha mo. Sirain mo ang tanging bagay na inakala mong magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. But remember, kahit matunaw ang balat mo, hindi niyan mababago ang katotohanan na ikaw ay isang hamak na biktima lang din ng sarili mong kasakiman. Manahimik ka, Elaine! Ikaw ang sumira sa amin! Sa'yo ang lahat ng pera, sa'yo ang lahat ng atensyon. Pag-atungal ni Chloe, ang kanyang boses ay pumaralgal sa hangin. Hindi ko sinira ang inyo, Chloe. Kinalimutan niyo lang na ang pundasyon ng inyong pag-ibig ay gawa sa pagnanakaw at pagtataksil. Sagot ko habang dahan-dahan akong humakbang pasulong hindi alintana ang panganib. Si Marco? Sa oras na ito, malamang ay itinuturo ka na niya sa mga pulis bilang utak ng lahat ng illegal na transaksyon para lang mabawasan ang sentensya niya. Ganyan ang lalaking ipinaglaban mo. Ang panginginig ni Chloe ay lalong lumala. Ang bote ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang muka habang ang katotohanan ay unti-unting sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Sa isang mabilis na pagkilos, dinaluhong siya ng mga security guards. Ang tunog ng pagbagsak ng bote sa sahig ay umalingaw-naw, ngunit hindi ito sumabog. Dahil gaya ng lahat ng tungkol kay Chloe, ang asidong iyon ay isang wad na banta lamang, puno ng tubig at desperasyon. Lumipas ang ilang linggo, at ang debris ng pagkawasak ng Marco Elaine Holdings ay tuluyan ng nalinis. Si Dante Villafuerte ay nahaharap sa sunod-sunod na investigasyon dahil sa kanyang kaugnayan sa mga illegal na account ni Marco. Si Chloe naman ay dinala sa isang pasilidad para sa kanyang mental na kalusugan bago formal na harapin ang mga kasong kriminal. At si Marco? Nakatayo ako ngayon sa tapat ng makapal na salamin ng detention center. Ito ang huling kabanata na kailangan kong isara.
Ang lalaking nasa kabilang panig ay hindi na ang makapangyarihang CEO na kilala ko. Siya ay isang anino na lamang. Payat, gusot ang buhok, at may mga matang tila nakakita na ng impyerno sa loob ng 4 na dingding ng kulungan. Elaine, salamat at tumating ka. Bulong ni Marco sa intercom. Ang kanyang boses ay puno ng gasgas na pag-asa. Nakausap ko na ang abogado. Sabi niya kung babawiin mo ang civil case, may tsansa akong makalabas pagkalipas ng ilang taon. Elaine, please. Para sa pinagsamahan natin. Mahal kita, alam mo yan. Naligaw lang ako ng landas. Tiningnan ko siya nang walang kahit na anong galit. Tanging ang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman natuto. Mahal? Ang pag-ibig ay hindi nanununog ng bahay para lang makakuha ng insurance, Marco. Ang pag-ibig ay hindi nagnanahaw sa mga taong nagtitiwala sa iyo. I can change. Magmula tayo sa simula, Elaine. I'll work for you. Kahit janitor sa Phoenix Solutions, gagawin ko. Pagmamakaawa niya, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa salamin na tila ba maaari niyang maabot ang aking habag. The phoenix rose from the ashes, Marco. But the ashes stay on the ground. Mahinahon kong sagot. Pumarito ako hindi para makipag-areglo, kundi para ibigay sa iyo ito. Ipinakita ko sa kanya ang isang magazine cover kung saan ang aking muka ang nakabandera bilang Entrepreneur of the Year. Ngunit mas mahalaga, ipinakita ko sa kanya ang isang larawan ni Maria at ng kanyang anak, na ngayon ay masaya nang naninirahan sa isang komportableng bahay at ang bata ay nag-aaral sa isang prestiyosong eskwelahan. Lahat sa ilalim ng aking suporta. Sila ang tunay mong biktima, Marco. At sila rin ang magiging huling alaala mo habang nabubulok ka rito. I have officially stripped you of your last name in my life. Ang annulment ay pinal na. Wika ko habang dahan-dahan akong tumayo. Elaine! Huwag mo akong iwan! Elaine! Ang kanyang mga sigaw ay naging mahina habang papalayo ako sa visitation room. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pintong, bakal ang naging huling tuldok sa aming kwento. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang aking sasakyan ay naghihintay, kasama ang aking tapat na team na sina Sarah, Greg at Liza. Wala ng anino ni Marco. Wala ng bigat ng pagtataksil. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay payapa at ang aking isipan ay malenaw. Ang tagumpay ko ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa muling pagbuo sa sarili na kailanman ay hindi na muling sisirain ng kahit na sinong lalaki. Pumasok ako sa sasakyan at tumingin sa unahan. Let's go to the office. We have a lot of work to do. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Iniwan ang madilim na pader ng kulungan. Patungo sa isang kinabukasang ako ang may akda, ako ang arkitekto at ako ang reyna. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huling piraso ng imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng aking mga pagsasakripisyo. Nakatayo ako ngayon sa balkona ng aking bagong opisina sa Phoenix Solutions. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang maringal na pagtatapos sa isang abalang araw ng trabaho. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa aking muka. Natilaba ay isang banayad na paalala na ang bawat bagyong dumaan sa aking buhay ay nag-iwan ng matabang lupa para sa aking muling pagbangon. Wala na ang bigat na dati ay nakadagan sa aking dibdib. Wala na ang kaba sa tuwing makarinig ako ng yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang katahimikang kasama ko ngayon ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi ng ganap na kapayapaan. Narinig ko ang banayad na tunog ng pagbukas ng pinto sa aking likuran. Pumasok si Liza. Bitbit ang isang huling folder para sa araw na ito. Sa tabi niya ay isang batang lalaki na may bitbit na mga bulaklak, ang anak ni Maria. Tita Elaine, para sa inyo po. Sabi ni nanay, salamat daw po sa pagpunta sa school play ko kanina. Wika ng bata, ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa tuwa. Kinuha ko ang mga bulaklak at marang hinaplus ang kanyang buhok. Ang batang ito
na dating biktima ng pagtalikod ng sarili niyang ama, ay simbolo na ngayon ng aking misyon, ang siguruhing walang sinumang inosente ang magdurusa dahil sa kasakiman ng iba. Si Maria ay isa na sa aking mga pinagkakatiwalaang manager, at ang kanilang buhay ay punong-puno na ng liwanag na ipinagkait sa kanila ni Marco. Kamakailan lang ay nakatanggap ako ng balita tungkol kay Marco. Ang kanyang apela ay ibinasura ng korte at mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Narinig ko ring tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang sariling ina, nang maubos na ang huling alahas nito pambayad sa mga utang. Si Chloe naman ay nananatiling nasa ilalim ng obserbasyon. Isang anino ng babaeng dati ay nag-akalang kaya niyang agawin ng lahat sa pamamagitan ng panlilinlang. Tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Sa paglipas ng mga buwan, napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Ang kapatawaran para sa akin ay ang pagbitaw sa kadena ng galit na nag-uugnay sa akin sa kanila. Hindi ko na sila kinamumuhian dahil ang put ay isa ring uri ng koneksyon at sa aking buhay ngayon, wala na silang puwang kahit sa pinakamaliit na sulok ng aking isipan. Ang kanilang parusa ay ang mamuhay sa mundong wala ako, habang ako ay patuloy na nagnaningning sa mundong binuo ko ng mag-isa. Ang pinakamalaking aral na iniwan sa akin ng nakaraan ay ang halaga ng sarili. Natutunan ko na ang pag-ibig na walang kasamang respeto ay isang lason, at ang katapatan na walang kasamang katalinuhan ay isang kahinaan. Ngayon, ang bawat desisyon ko ay hindi na nanggagaling sa takot na maiwan, kundi sa lakas ng aking paninindigan. Hinarap ko ang salamin sa aking silid. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang asawang nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ang babaeng ito ay isang lead, isang tagapagtanggol, at higit sa lahat, isang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Isang banayad na ng iti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong isinasara ang mga ilaw ng aking opisina. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging hudyat ng aking pag-uwi, hindi sa isang bahay na puno ng kasinungalingan, kundi sa isang tahanang puno ng katotohanan at pagmamahal sa sarili. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita sa madilim na langit. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, alam ko na anuman ang galhin ng bukas, handa akong harapin ito. Dahil ang reyna na dating naglakad sa mga guho ay nakatayo na ngayon sa tuktok ng kanyang sariling bundok. At mula rito, ang tanawin ay napakaganda.